Para po sa devotion natin patungkol sa humiliation and exaltation ng ating Panginoong Jesucristo, yung topic po natin ay States of Jesus Christ. Humiliation and exaltation. Alam niyo po, ito yung hindi lang ako namamangha dito, I believe yung mga angels din, no? Manghang-mangha dito sa sitwasyon na to. I can only imagine yung mga anghel, kasi sinasamba nila si Jesus eh. Kung nabasa niyo yung Isaiah chapter 6, that's the glory of Christ. Kahit yung mga seraphim nagtatakip ng mga mata, they're covering their faces kasi nandun sila sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. So, they're worshiping Jesus. Tapos yung sinasamba nila, remember, seraphim, mga mighty angels to, mga makapangyarihang anghel. They're worshiping Jesus. And then suddenly, nakita nila si Jesus Christ, biglang pinanganak, naging baby. Isipin nyo anong klaseng humility yon. Parang ikaw yan na naging uod. Parang ganun. O ikaw na naging lamok. Actually, hindi mo nga mahambing sa ganun kasi God is God. Tapos naging baby. Ganun po yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa humiliation. Nagpakumbaba siya. Hindi lang basta naging tao, kundi naging tagapaglingkod. At hindi lang basta tagapaglingkod, namatay pa doon sa krus ng Kalbaryo. Yun na yung pinaka mababa sa lahat. Yung pinatay ka bilang kriminal at pinako sa krus. And by the way, si Jesus nung pinako siya sa krus, wala talaga siyang saplot at all. Naked. Hindi yung nakikita natin na meron pang mga saplot, no? Wala. Talagang hiniya ang ating Panginoon Jesucristo doon. Kaya po, matindi talaga yung humiliation ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ang kasunod po nun, exaltation. In-exalt siya, itinaas siya ng Diyos Ama. At binigyan siya ng pangalan ng higit pa sa kahit anong pangalan. So, dito po sa discussion question natin, why should we wait for God to lift us up instead of lifting ourselves? Ito po yung pinaka-verse na gamitin natin sa 1 Peter chapter 5, verse 5 to 6. God opposes the proud but gives grace to the humble. Now, meron po akong guest ngayon, kaibigan ko, tanongin natin siya kung ano yung insight niya sa devotion natin na ito. Bro, dali mo nga upuan dito para... Asan? Okay. Sagutin ko na yung tanong. Why should we wait for God to lift us up instead of lifting up ourselves? Kasi naniniwala nga ako na the way up is down. What's oh, pwede naman Hindi mo pwede nakasombrero? Maganda. Okay. So, naniniwala... Okay, ito po yung guest natin. Okay. So, ang tanong po ay, why should we wait for God to lift us up instead of lifting up ourselves? Kasi naniniwala nga ako na yung isang quotation ang sabi, the way up is down. And I believe that it is biblical, it is God's way, it is being Christ-like. Maaari naman tayong mga di ba, na sa sarili nating paraan itaas yung mga sarili natin. Pero baka hindi nakalulugod sa Diyos o baka hindi natin maranasan yung pabor o pagsama o yung pagpapala ng Diyos. Dahil ang kalooban naman ng Diyos ay maranasan natin yung pabor niya, yung pagsama niya, yung pagpapala niya, at maging kalugod-lugod sa Kanya yung pagtataas niya sa atin. So mas mainam na sa Diyos na naman galing, sa sarili niyang paraan at sa perpektong kapanahunan niya. So yun ay magiging mabuti para sa atin. So hintayin natin yon at sumang-ayon tayo sa pamamaraan ng Diyos at sa panahon niya na ibibigay sa atin. Para maging mainam at mabuti para sa atin. Kasi ayaw niya tayong masira, ayaw niya tayong mapahamak. Kasi ang pinanggagalingan sa sarili mong paraan at sarili mong panahon, itataas mo yung sarili mo, nanggagaling sa pride yun at ayaw ng Diyos nun. So ang gusto niya ay makita niya sa atin yung pusong mapagkumbaba. Siya ang bahalang magtaas sa atin in due time. So yun. So salamat kay Pastor Mike na kasama natin ngayon. At yan, I hope yung devotion po natin ay maghatid sa atin ng encouragement na it's our duty. It's our responsibility. It's on our part to humble ourselves. Si Lord, siya yung mag-aangat sa atin. So, magantay tayo sa Panginoon, no? Okay lang na tayo nalalamangan ng iba.
okay lang na tayo yung huli. Dahil sa bandang huli, si Lord, kay Lord pa rin yung vindication. Siya rin yung mag-aangat sa atin. At, ang Lord ang magpapala sa atin. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.